Ay tuloy-tuloy na po, minamdadako na po tayo sa ating pag-aaral, pakikinig ng banal salita ng ating Panginoon Jesus. Kaya po hinihiling, minamahal tayo muna po ipanandali ang tumayo, minamahal bilang pagbibigay galang sa banal salita po ng ating Panginoon Jesus. Akin na po ibinibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon po, maminamahal. At minsan pa nais ko po tayong manalangin lahat. Tayo po ay mag-focus sa ating banal na gawain. Tayo po sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Opo, dakil at pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamalang Panginoon kang pinapupuri. Nagpapasalamat po kami malapang noon sa gintong pagkakataon ni pinakalubong muli sa amin. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Malapang salamat po nakaabot ang aming pagsamba sa iyong dakilang kalulatian sa kalangitan. Dalangin po namin na lang sa mo po yung mga salita. Malapang kayo po mangusap sa bawat sa amin at higit sa lahat. Tulungan mo kaming maunawaan ang mga salita mong mapapakinggan po namin, maging karagdagang kalakasang espiritual sa amin, Panginoon, at aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purin pong ating dakilang Diyos, maminamahal. Habang inihanda po natin ang ating mga talata, Genesis 19:24 hanggang 26, dito sa Lucas 17:32, ako po taus-pusong nagpapaabot po ng pagbati po, maminamahal, unang-una sa ating mga beloved children, Del Meda family, sa mga apo, mga manugang natin beloved pastor. Patuloy po natin inaalala mga hindi malilimutang aral natin beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, gayon din sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At nagpapaabot po tayo ng pagbati sa ating mga minamahal na mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kapatiran, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved preachers na kasama po natin, sa ating mga webcast viewers, lahat po ng mga kapatiran natin, maminamahal dito sa dako ng Olongapo City. Purihin po ang ating dakilang Diyos at buksan po natin ang ating mga pambungad na talata, maminamahal. Genesis 19:24 hanggang 26 at Lucas 17 verse 32. Kaya hindi, buksan natin mga talata. Amen. Praise the Lord. Sa akla po ng Genesis, ang kapitulo 19, ang talata ay 24 hanggang 26. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Amen. Lucas 17:32. Dito po sa Lucas Kapitulo 17, talatang 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po natin, why did Lot's wife turn into the pillars of salt? Why did Lot's wife turn into a pillar of salt? Bakit ang asawa, maminamahal ni Lot, ay naging haliging asin? Dito po, maminamahal, sa nabasa po natin sa mga talata, maminamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa mga binasa po nating mga talata. Sinabi ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga anghel, sabi, kayo ay tatakas sa Sodom at Gomora. Habang nagpapaulan ng apoy at asupre ang ating dakilang Diyos, maminamahal, sa lupain ng Sodom at Gomora, ay binili ng ating mahal na Panginoon, huwag kayong lilingon
Sapagat sa pag-oras na kayo lumingon, sabi ng ating mahal na Panginoon, sa pamagitan ng kanyang mga anghel, sabi, kayo'y mapapahamak. At nabasa po natin, maminamahal, habang tumatakas, si Lot, ang kanyang dalawang anak at ang kanyang mahal na asawa, maminamahal, sinabi ng Biblia, bigla pong lumingon ang asawa ni Lot at ang sabi, ito ay naging haliging asin. Amen. Ito po, maminamahal, ay 5,000 years ago nangyari. Pagdating dito sa Lucas 17:32, maminamahal, sinabi ng talata, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Alam niyo, maminamahal, dito po sa Banal na Kasulatan, kung mapapansin niyo po ang Biblia, kapag ang mananampalataya, maminamahal, ay hindi ligtas, walang binabanggit na pangalan. Walang binabanggit na pangalan. Kita niyo nakalagay doon, asawa ni Lot. Hindi binanggit yung pangalan. Wala kayong mabasang asawa ni Lot. Wala kayong makitang pangalan ng asawa ni Lot. Maging yung mayaman, maminamahal na napunta sa impyerno, maminamahal. Binanggit yung pangalan ni Lazarus na pupunta sa langit, maminamahal. Nabanggit yung pangalan niya, si Lazaro. Pero yung pangalan ng mayaman na napunta sa impyerno, wala yung kanilang pangalan. Binanggit lang yung taong mayaman. Pero wala yung pangalan. Sa madaling salita, maminamahal, kapag ang isang tao pala ay hindi tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kapag ang tao po hindi aakyat sa langit, wala po ang kanyang pangalan. Sabi ng Exodus 32 verse 33, sabi, ang magkasala ay buburahin ko ang kanilang pangalan sa aklat, sa aking aklat. Sabi ng Exodus 32 verse 33. Aalisin ko ang iyong pangalan sa aklat. Kaya sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, dito po ang kasaysayan po ng asawa ni Lot, maminamahal. Ito po ay maging aral po sa mga mananampalataya ngayon, bakit hindi po siya naligtas. Samantalang hinawakan pa ng dalawang anghel ang kanyang kamay para sila'y ilayo sa Sodom at Gomorra habang nagpapaulan ng apoy at asupre ang ating mahal na Panginoon. Gumagawa ng paraan ang Diyos para iligtas sila, maminamahal, sa pamagitan ng paghawak ng kamay at sila'y mabilis na inalis sa Sodom at Gomorra. Pero sa kabila nun, maminamahal, hindi pa rin naligtas. Sapagkat hindi sinunod ng asawa ni Lot, maminamahal, ang tagubili ng anghel na huwag kayong lumingon. Lumingon po ang asawa ni Lot. Bakit? Anong dahilan, maminamahal? Bakit ito pong asawa ni Lot, maminamahal, ay napahamak? Unang-una, sabi ng Banal na Kasulatan, because of materialism. Because of materialism. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, sa Genesis 13, verse 5 up to 6, ang asawa ni Lot, maminamahal, si Lot, ang kanyang buong pamilya ay sagana. Marami silang mga alagang hayop, marami silang mga tinatangkilik, gaya ni Amang Abraham. Bago sila magpunta sa Sodom at Gomorra, napakaunlad ng kalang kabuhayan, napakasagana ng kalang buhay, maminamahal, marami silang ari-arian, marami silang alagang hayop, at meron silang mga katulong. Marami silang alipin. Nung unang panahon, maminamahal, magkaroon ka lang ng isang alipin, mayaman ka na. Mayaman ka na, magkaroon ka lang ng isang alipin, mayaman ka na, kikilalanin kang mayaman kasi kaya mo magbayad ng alipin. Pero dito po, maminamahal, ang alipin ni Lot, maminamahal, marami. Kung mababasa niyo pa yung mga sumusunod na talata, nag-away-away yung alipin ni Abraham tsaka alipin ni Lot. Kaya naghiwalay sila. Sabi ni Lot, sabi ni Abraham kay Lot, doon ka pumunta sa lugar kung saan mo pipiliin. At kung ikaw ay pupunta sa gawing kanluran, ako ay pupunta sa gawing silangan para hindi tayo magtagpo sapagkat nag-aaway-away ang ating mga alipin at sa ating mga pag-aasikaso ng ating alagang hayop. Kaya naghiwalay sila. Kaya dito po, maminamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan sa Genesis 13, verse 5 up to 6,
maganda ang buhay, masagana ang buhay nila Lot, mga minamahal, bago sila nagpunta sa Sodom at Gomorrah. Basahin po natin ang Genesis 13 verse 5 up to 6. Dito po sa Genesis, ang Kapitulo 13, talata ay 5 at sa 6. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda, at sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na anupat hindi maaring manirahang magkasama. Amen. 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 Sabi, napakarami nilang mga pag-aari. Sila hindi makayanan ng lupain sapagkat sabi sila ay napakarami ng kanilang pag-aari, ano pa hindi maaring manirahang magkasama. Kaya maraming ari-arian. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kaya napahamak ito pong asawa ni Lot because of materialism. Tandaan po natin, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng bagay dito sa lupa, sabi ng Biblia, huwag mong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan, sapagkat ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan, ito po ay magpaparam, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Bakit mayroong mga mananampalataya na tumatalikod sa Diyos? Because of materialism. Bakit may mga awit bumababa sa pagiging choir? Because of materialism. Gusto nilang makapag-aral. Gusto nilang magkaroon ng profession. Kung mabasa nyo ang Revelation chapter 6, verse 15 up to 17, lahat ng mga naiwan sa rapture, mga presidente, mga hari, mga professional, mga nasa kapangyarihan, mga kapitan, sabi mga pulong kapitan, mga mayayaman, sabi naiwan. Hindi ko sinabi pag professional ka, maiwan ka sa rapture, hindi po. Hindi ko sinabi yan. Ang sinasabi ko, yan po, minsan maminamal ang magiging hadlang. Bakit hindi mo na magampanan ang tungkulin mo sa Diyos? Pag medyo professional ka na, kapag meron ka ng mga kalagayan sa buhay, maminamahal, minsan ito nagiging hadlang kung bakit hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos. Pero, makita nyo, maminamahal, pag inuna mo naman ang kaharian ng Diyos, sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo kinakailangang ipagpalit, maminamahal, ang paglilingkod sa Diyos dahil sa material. Pag inuna mo ang Diyos, laging put God first. Laging ang pinaka pangunahin mo sa buhay ay ang paglilingkod sa Diyos. Sabi, lahat ng bagay, idadagdag na lang sa iyo. Amen. Kaya kung mababasa niyo po ang banal na kasulatan, mga minamahal, sabi, because of materialism, si Lot at ang asawa ni Lot, mga minamahal, napahamak po ang asawa ni Lot because of materialism. Habang sila'y papatakas sa Sodom at Gomorrah, naalala lahat ng asawa ni Lot yung kanilang ipinundar, yung kanilang kayamanan, yung kanilang ari-arian, yung kanilang mga alagang hayop, na iiwan nila sa Sodom at Gomorrah. Kaya nga, hindi niya maiwasan lumingon, maminamal paglingon niya, sabi, at siya'y naging haliging asin. Amen. Dito po, sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Ang mga bagay na material, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tayo'y nagsisitingin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, ito ang walang hanggan. Kaya hindi basahin natin sandali. 2 Corinthians 4:18. 2 Korinto Kapitulo 4, talatang 18, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita.
sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. 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 Kaya tayo narito, mami na mahal, tumitingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi pa natin nakikita yung langit. Hindi pa natin nakikita, mami na mahal, ang magiging gantimpala ng Diyos sa atin sa langit. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, mami na mahal, pagdating natin sa langit. Pero kaya tayo narito, mami na mahal, sapagkat hindi natin nakikita ang mga bagay na ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nakatitiyak tayo, mami na mahal, na tayo po, mga minamahal, ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay, saan kayo makakita ng taong namatay, mami na mahal, nadala niya yung kayamanan niya. Sabi ko nga sa inyo, si Alexander the Great. Imagine si Alexander the Great sa edad na 32 years old, mami na mahal, nasakop niya ang buong mundo. Ang kanyang tauhan, mami na mahal, 1:100. Ang isang katauhan niya, kayang pumatay na 100 tao. 1:200. Kaya nga, nilibot nila ang buong mundo, mami na mahal, nasakop ni Alexander the Great. Kinamkam niya lahat ng kayamanan na kanyang sinakop ng mga bansa. Kinuha nila, mami na mahal, lahat ng mga kayamanan sa bansa na kanilang sinakop. Kinuha niya. Pero alam nyo, mami na mahal, si Alexander the Great, napakatapang na tao. Napakagaling sa digmaan. Pero alam nyo, ang pumatay lang sa kanya, isang maliit na lamok. Namatay lang siya sa kagat ng lamok. Anong sakit yun? Malaria. Imagine, maliit lang na insekto pumatay sa kanya, samantalang ang lalaking taong pinagpapatay niya, buong mundo, nasakop niya. Siya ang tinatawag na the Third Universal Kingdom, Alexander the Great. Sa edad na 32, sinakop niya ang buong mundo dahil sa kanyang galing, sa kanyang tapang, pero tinalo siya ng isang maliit na lamok. Kagat lang ng lamok, namatay si Alexander the Great. At alam nyo, bago siya namatay, mga minamahal, inabili niya sa kanyang mga generals, 4 yung generals niya, mga minamahal, pinagatian yung kanyang kaharian, 4. Sabi niya sa kanyang general, pag ako'y dadali na sa libingan, lahat ng kayamanan na kinamkam ko, itatapon nyo sa aking, habang binubuhat ng mga lahat ng mga manggagamot ang aking ataol, itatapon nila ang lahat ng mga kinamkam kong kayamanan sa daan. Habang ako'y buhat-buhat, itapon nyo sa daan lahat ng aking kayamanang nakamkam sa buong mundo. At ang gusto ko nabubuhat sa aking ataol, yung mga doktor na magagaling sa buong mundo na gumamot sa akin, para makita ng lahat ng tao na walang pwedeng makapagdugtong sa buhay ng isang tao, kahit siya isang magaling na manggagamot. Pag nakatakda ka ng mamatay, sabi niya, hindi na pwedeng iligtas ng sinumang magagaling na manggagamot. At kapag ako'y nandoon na sa aking libingan, sabi niya, butasan niyo ang aking nityo at ilabas niyo ang aking kamay para makita ng lahat ng tao na wala akong nadala ni isang kusing sa aking huling antungan. Nakalabas yung kanyang kamay, nakabulat-lat, para ipakita sa lahat ng tao, sa lahat na nasakop niya sa buong mundo, lahat ng kayamanan pinagkukuha niya, pero wala siyang nadala kahit isang kusing. Ibig sabihin, pag namatay ang tao, wala siyang madadala kahit isang kusing. Amen! Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang pagiging materialistic, ito po, mga minamahal, ang unang dahilan, bakit napahamak ang asawa ni Lot. Sa atin, maminamahal, tandaan po natin, ito magiging hadlang natin sa paglilingkod sa Diyos. Bakit may mga Kristiyanong hindi makadalo ng 3 times a week? Because of materialism. Bakit may mga Kristiyano, mga minamahal, hindi makasunod sa pagbibigay? Because of materialism.
Bakit may mga mananampalataya, mga minamahal, na hindi niya maisuko ang kanyang buong buhay sa Diyos because of materialism? Eh nga, itong naging dahilan kung bakit napahamak ang asawa ni Lot, because of materialism. Naalala niya ang kanilang naipundar sa Sodom at Gomorrah, ang napakarami nilang ari-arian, ang kanilang mga alagang hayop, ang kanilang magandang tahanan. Pero tandaan niyo, mga minamahal, sabi ng Biblia, lahat ng bagay dito sa lupa, iiwan natin yan. Pero, yung iiwan natin dito sa mundo, mga minamahal, tandaan nyo, higit pa ang kagandahan ng langit, mga minamahal, hindi kayang ikumpara. Sinabi ng banal na kasulatan, ang gantimpalang naghihintay sa atin ay hindi kayang ikumpara, mga minamahal, sa kayamanan ng sanlibutan. Amen. Kaya ito po ang unang dahilan, mga minamahal, because of materialism. Kaya sabi dito sa Colossians chapter 3, basahin po natin ang Colossians chapter 3, verse 2 up to 6. Kaya hindi, basahin po natin sandali. Dito po sa mga taga-Kolosas, ang kapitulo 3, ang talatay 2 hanggang 6. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sapagkat si Kristo na ang ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Sa 5, patayin nga ninyo ang iyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa 6, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. 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 Ibig sabihin pala, mga minamahal, yung pong tinatawag na materialism, ito po yung other forms of idolatry. Sabi na ang mga yan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag ikaw ay materialistic, mga minamahal, consider, sabi, na yan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, patayin nga niyo ang sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, ang pakikapid, karumian, ang masamang pita, masamang nasa, ang kasakiman, na yan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala na tayong graven images, wala na tayong mga idol